Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman tayo nagbabalik upang pag-usapan at talakayin itong mga kaganapan sa ating bansa, especially sa ating gobyerno na ngayon ay nagkakagulo para sa akin. Kasi kung titignan natin, ngayon nagbibigay na sila ng mga multa sa mga tao na nagkakalat. Pero na-introduce ba nila ito ng maayos sa taong bayan? Hindi ba sila naging padalos-dalos sa pagdidesisyon nito? Kasi kung titignan natin, dapat nyo munang i-introduce yan ng maayos. Kasi yung ibang sangay ng gobyerno, lalo na yung mga LGU, yung ibang lungsod, wala pang batas para dyan. 'Di ba? Meron man yung iba, pero hindi pa ganun na i-introduce rin sa kanilang mga constituent. Ipinatupad agad. So, isa yan sa mga tatalakayin natin ngayon. At ang bangayan ni Mayor Magalong at Claire Castro. Pinagtutulungan ngayon nila si Mayor Magalong dahil nga sa pagkondena nito sa gobyerno about sa issue ng flood control dito sa ating bansa. 'Di ba? Naging maanghang kasi ang kanilang mga binitawang salita na hindi naman nagustuhan ng palasyo. At isa pa sa ating mga tatalakayin, MMDA Chairman Romando Artes. Pinasinungalingan ang sinabi ni PBBM na nabawasan na raw ang pagbaha sa Las Piñas. Ayan, so biro mo mismong tao niya. Kinokontra na rin siya kasi nga hindi naman totoo talaga yung mga pinagsasabi ni PBBM base sa mga totoong pangyayari. So isa yan sa mga tatalakayin natin ngayon. Ang una nating pag-uusapan, itong pagtitiket sa mga tao na nagkakalat. Ayan. Tikitan na ng MMDA ang mga nahuhuli nilang nagkakalat ng basura sa kalsada. Gusto rin daw nilang itaas ang multa sa 5,000 piso. Nagbabalik si Gerard de la Peña. Tapon dito, tapon doon. Ayan, baha tuloy. Kaya ngayon, hindi na lang sa daanan ng mga tubig nagbabantay ang mga tauhan ng MMDA para alisin ang mga bumabarang basura sa daluyan ng tubig. Kahit umuulan, ready ang mga tauhan at enforcer ng MMDA sa... Actually, ready naman yan eh. Kapag sinabihan mo. Ang problema dito, hindi nyo na-inform lang maayos yung publiko. 'Di ba? Walang naging proseso, basta nyo lang isinagawa. Yun ang pinaka-problema rito. Para sa akin hindi dapat naging padalos-dalos ang gobyerno. Hindi porket nakita nila na ganito ang sitwasyon dyan sa Baclaran River is ibibintang na agad sa taong bayan. 'Di ba? Kasi mamaya, ang taong bayan naman pala is sumusunod sa local government o sa mga barangay chairman. Pero ang gobyerno, pag tinatapon yung basura, doon nagkakaproblema. 'Di ba? Bali parang itinuturo sa taong bayan ang kasalanan kung bakit napakarami na basura dyan na dumaloy ngayon sa Baclaran River na hindi dapat ginagawa ng gobyerno. 'Di ba? Oo, totoo. Nung 90s na talagang napakaraming basura dyan sa Pasig River na inaano, 'di ba? Sa Maynila tambak talaga basura, pero ngayon wala na. Nababawasan dahil sa naging aksyon ng local government na lutasin ang problema sa basura dyan sa Maynila. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi mo kailangang tikitan agad. Para sa akin although merong mga penalties, punishments, pero yung titikitan mo agad-agad walang masusing pag-aaral, hindi naman tama yun. Kasi kasalanan nyo yan kung bakit lumaki yan ng ganyan eh. Ilang taon na kayo na nandiyan dyan? Bakit ngayon nyo lang naisip yan? Yung mga ganyang panukala na lumalabas tuloy na hindi nyo pinag-aralang mabuti. Kasi ang pagkakalam ko, nung isang araw lang binanggit ni PBBM yan eh. Yung about sa waste to energy, 'di ba? Binanggit niya diyan na isa sa mga gagawing hakbang ng gobyerno ay tuturuan na ang taong bayan ay hindi magkakalat sa kalye. So ilang araw pa lang nakakalipas, may patiket na kayo agad na ginagawa na hindi naman dapat para sa akin. 'Di ba? Kasi nga kailangan mong pag-aralan, kailangan mong i-introduce sa local government official, kailangan i-introduce ng local government sa mga barangay chairman, councilors, congressman para dun sa mga nilang constituent. 'Di ba? Hindi yung magpapadalos-dalos. Kasi halimbawa, ang tamang gagawin ng gobyerno dyan is magkakaroon ng procedure. Ano ba yung procedure na sinasabi? O ganito ang unang hakbang. Kailangan ang local government magpuproduce ng gantong mga basurahan, ng gantong pagkolekta sa tamang oras ng basura. 'Di ba dapat may ganun eh? Pero ano nangyari? Wala tayong idea kung meron bang ganun na nangyayari na sistema ng gobyerno. Dito natin nakikita kung gaano ka-incompetent itong pamamahala ni PBBM. Real talk yan kasi sa kanya nang galing yan eh. Without educating the people, binibigyan agad nila ng ticket. Kita mo sabi nung mga tao, hindi sila aware na bawal dyan. O tuloy tayo Buong Metro Manila. Yan ay para paalalahanan ng publiko na huwag magkakalat.
Ngayon kasi, nanguhuli na sila ng mga nagtatapon ng basura. Masdan ang motorcycle taxi rider na ito na pasimpleng itinapon ang kanyang sigarilyo. Kaya ang mga nakabantay na spotter at enforcer, hinuli siya at pinagmulta. Babayaran ko po at hindi na po ulitin. O kita nyo, bayad agad. Para sa akin ang lumalabas, another corruption lang to. 'Di ba? Another corruption. Real talk yan. Bakit? Titikitan mo yung tao. Hindi niya alam yung rules and regulation. Hindi mo siya in-educate ng maayos na dito sa area na to, bawal ang ganito, bawal ang ganyan. 'Di ba? Walang pagkampanya na naganap para dito sa isang proyekto ng pamahalaan. Although maganda yung proyekto kasi makatutulong sa kalikasan. Pero kailangan mong i-endorse yan sa public para alam ng taong bayan. Hindi yung basta ticket dito, ticket dyan. Ang tanong ng taong bayan, meron palang ganyan. Kawawa naman yung rider, 'di ba? Hindi naman niya kasalanan nyo kasi hindi niya alam, hindi nyo in-educate eh. 'Di ba? Tuloy tayo ah. Isa pang upos ng sigarilyo ang basta ng itinapon ng isang lalaking naglalakad sa paligid. Kaya binigyan din ito ng violation ticket. Akit na po kasi ako, nagmamadali po. Huli rin ng isang lalaki na basta nang nagtapon ng balat ng candy. Hindi ko po kasi alam na bawal po kasi tsaka kakaano ko lang dito, first time lang ako dito sa may exam. O, nakita nyo na, hindi nila alam. Naku, ang resource ng national government, buong Pilipinas. Pwede nilang gamitin ang mainstream media para i-inform ang publiko. Pero bakit hindi nila ginawa? Basta sila nag-implement, hindi nila ginawa na i-inform ang public. Diba kagaya niyan? Halimbawa, ikinampanyan nyo yung proyekto na yan ng 2 linggo. Napaka-imposibleng hindi nila malaman yan, 2 linggo. Diba? Na bawal magkalat. Doon, wala silang rason para sabihin na hindi namin alam na bawal palang magkalat. Hindi nila pwedeng depensa sarili nila kasi ikinampanya ng gobyerno na ganto na ang bagong patakaran sa pagtatapon ng basura. O magkakaroon kayo ng multa, first offense, second offense, third offense. O dito naman ang dapat na itatapon ng basura sa gantong mga location. O the rest, ang local government na ang bahalang magpaliwanag sa inyo, pati mga congressman, councilor, barangay chairman. Sila na ang bahalang magpaliwanag kung paano ang proseso ng pagtatapon ng basura. Pero wala namang ganung nangyari. 'Di ba? Yan ang pinakamalaking katangahan na namang ginawa nyo. 'Di ba? Ang lumalabas lang rito. Alam nyo pwedeng makiusap yan at mag-abot na lang dun sa nagtitiket. Eto alam natin na merong mga corrupt na MMDA officer. Merong mga matitino. Pero paano kapag nataon yan sa corrupt na nanghihingi na, sige sir, di na kita titikitan, bigyan mo na lang pang merienda. Kahit 50 pesos, 100 pesos. Still, corruption pa rin yun. 'Di ba? Yun yung problema. 'Di ba? Hindi nyo in-endorse ng maayos sa publiko. Although sinabi ng presidente, totoo, sinabi niya no nakaraang araw. Pero yung procedure, yung proseso, paano may iwasang magtapon sa kalye? Wala kayong dinesignate na area ng tapunan. Although meron tayong nakikita ng mga basurahan sa iba. Pero yung iba puno na. Ganun kasimple. Yung iba talaga walang area na tapunan. Ganun kasimple. Tapos ngayon bigla kayong magtitiket. Pasakit na naman yan sa taong bayan. Mababa na nga ang rate ng sahod 'di ba? Yan na nga ang kinukundina sa inyo ng mga empleyado Tapos titikitan nyo pa. Hindi nyo man lang in-inform yung public, hindi nyo in-educate yung public about sa pagtatapon ng basura. 'Di ba? Hindi nyo sineminar yung mga public official. Wala kayong naging coordination sa mga LGUs. Wala kayong naging meeting. O baka naman sabihin nila, hindi, meron noon pa. Yung ngayon ang usapan may bagong panukala ang presidente. So, kailangan nyo i-update kung ano yun. Pasakit to sa taong bayan. Hindi tayo kumukontra dito sa proyekto nila. Maganda ang proyekto kasi matuturuan ang taong bayan na itapon sa tamang basurahan yung mga kalat nila. Pero kailangan nyo i-introduce sa public, i-educate ang publiko. Hindi yung basta manghuhuli lang kayo. Yun ang tamang proseso ng pagpapatupad ng batas o ng proyekto. 'Di ba? Maganda maganda yung proyekto, wala tayong question dun. Pero tama ba yung pagpapatupad? Yun ang tanong. Area na to. Sa Quezon City, 500 piso ang multa o 8 oras na pagwawali sa Dolomite Beach sa Manila Bay bilang bahagi ng community service. Nakakalat sa mga sakayan na terminal ang mga Kita nyo yung iba 5,000, yung iba
500 pesos community service. Eh bakit hindi nyo pa pag-isahin? Total galing naman kay Presidente BBM yan. Pag-isahin yung multa, pag-isahin yung yung proseso ng penalties, wag nang iba-iba kasi kaya nagkakagulo eh. Nagsasarili-sarili kayo eh. Isang bansa lang tayo eh. Ibang bansa na ba Quezon City? Ibang bansa na ba Maynila? Ibang bansa na ba Parañaque? Las Piñas? Tabotas? Malabon? Caloocan? Magkakaiba bang bansa yan? Ba't di pa pag-isahin? Iisa lang tayo, Pilipino tayo pare-pareho eh. Di ko rin malaman dito sa mga LGU eh. Ba't di nyo pag-isahin yung multa, yung proseso kung may community service ba? 'Di ba? Para hindi nalilito taong bayan. Kasi ang problema, ang multa dito sa Caloocan kunwari 500, ang multa sa Parañaque 1,000 per offense. Ang ibig ba sabihin nun, mas better ang government ng Parañaque kaysa sa Caloocan? Magkaiba yun. Oo, pero hindi mas better. Pareho lang. Pareho lang sila. Pag-isahin na lang ang multa, 'di ba? Pati yung proseso. Yun ang para hindi nalilito taong bayan sa inyo. Kung saan man siya pumuntang syudad, alam niya na ganto multa, ganto magiging kapalaran niya o kaya may kulong, hindi na mag-iisip na hindi ko po kasi alam eh. Walang ganong rason na pwede niyang sabihin, 'di ba? Enforcer ng MMDA na nanguhuli ng mga iligal na nagtatapon ng basura. Pero dito sa Cubao yung lagi may pinakamaraming huli kung saan umaabot ng 25 ang natitiketan sa isang buong maghapon. Ayon sa MMDA, pumirma na ng resolusyon ang mga mayor sa Metro Manila kaugnay ng pagtataas ng multa na aabot sa 5,000 piso para sa mga magkakalat ng basura. O okay, pumirma. O dapat hindi nyo muna in-implement kasi hindi pa nai-endorse sa publiko. Nag-uumpisa pa lang yung proseso pero in-implement nyo na agad. Kawawa naman yung matitikita, palpak pa rin. 'Di ba? Palpak pa rin. Hindi nyo muna ikinampanya sa taong bayan bago nyo ipinatupad. 'Di ba? Napaka-importante kasi na alam muna ng taong bayan para maiiwasan nila. Eh anong nangyari? Parang tinirya nyo agad eh. Isinisi nyo agad yung basura. 'Di ba? Yun ang malinaw na salita dito, isinisi ng gobyerno yung mga kalat na natagpuan dyan sa Baclaran River. 'Di ba? Yun ang sabi ni PBBM. Imbis na isisi niya sa sarili niya dahil hindi nila inaksyonan, ang taong bayan ang sinisi. Di naman tayo against kay PBBM pero mali yung ganong pananaw ng isang leader. Hindi mo pwedeng sisihin yan. Eh, ikaw nangunguna dyan eh, di kasalanan mo yan. Ikaw presidente, napabayaan mo eh, kasalanan mo yan. Sinisisi nyo ang taong bayan eh, na hindi raw marunong kinukumpara nyo pa sa ibang bansa, sa Japan, eh di sana doon na kayo nagpresidente sa Japan. Wag rito, 'di ba? Kailangan pang magpasa ng ordinansa ng mga lokal na pamahalaan para maipatupad ito. Pero mayroon ng mga lungsod na nag-amyenda na ng ordinansa gaya ng San Juan. Aside from the fines, aside from the penalties, dapat talaga from within tayo mga mamamayan, huwag na nating hayaan na magtapon pa tayo ng basura kung saan. Dapat po talaga maging disiplinado tayo. Alam mo, hindi mo kasi pwedeng diktahan basta-basta ang mamamayan. Totoo yun na pagsasabihan mo sila, pero paano mo sila mapapasunod, 'di ba? Ang kailangan mo lang gawin dyan, i-introduce nyo na maayos, bigyan nyo muna ng solusyon bago nyo sila pagsabihan yung problema sa basura. Para kung sa gayon, may mahuli man kayo, wala silang maikakatwiran kasi marami kayong ibinigay na solusyon eh. 'Di ba? Yun yung point natin rito. I-introduce nyo ng maayos, magbigay kayo ng mga solusyon. O, eto gagawin nyo po pag magtatapon kayong basura sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Kung naabutan man kayo sa kalye, dito sa mga lokasyon na to may basurahan. O, pwede rin kayong pumasok sa mga restaurant dahil may mga basurahan sila ron. Iwasan nyo po ang pagtatapon sa kalye dahil meron kaming CCTV. Dahil dadamputin kayo ng kapulisan. Ganun kasimple eh. O, bakit hindi nyo ma-implement ng maayos yan? Ipinatupad nyo agad yung proyekto nyo. 'Di ba? Hindi nyo na-implement yung pagkampanya sa taong bayan. Pang-aabuso to. Sa totoo lang, sa kapangyarihan na pang-aabuso to. Pero ayon sa isang environmental advocacy group, hindi dapat isisi lahat sa mga mamamayan. Totoo, hindi dapat isisilat sa mamamayan. Ang problema sa basura, dapat may gawin din ang mga lokal na pamahalaan para mas mapadali ang tamang pagtatapon ng basura. Babalik po tayo dun sa punto na kung hanggat na walang maayos na garbage collection process at sorting process yung ating mga LGUs, may magkakalat at magkakalat pa rin mga tao. Kahit po taasan pa nila yan na 5,000 or kung ano man, kung hindi nila maayos yung kanilang solid waste management per LGU, I think it will be just a nonsense penalty po sa mga individual person.
Ang pinakamadaling magagawa raw ng mga LGU, maglagay ng mga tapunan ng basura sa maraming sulok ng kanilang lugar. Kasi mga kababayan, patuloy ang pagtatrabaho ng gobyerno. Nililinis po ang ating kapaligiran. Huwag niyo naman pong laging dumihan. Kita mo? Sinisi pa tayo ni Claire Castro. Tayo raw ang madumi. Sila raw malinis. 'Di ba? Yung nakawan sa gobyerno, anong ginagawa nyo? Pinaparusahan nyo agad yung taong bayan, tinitikitan nyo, pero yung mga sinabing nagnakaw, ano nangyari? Yung pinangalanan ng Brave Marines, ano nangyari? Ang hipokrito ng gobyerno natin ngayon. Pupunta tayo rito sa naging pahayag ni MMDA Chairman Romando Artes. Ayan. Dahil, kumbaga para sa atin, binira niya ang kanyang amo na si PBBM. Diba? Pinasinungalingan niya yung pinagsasabi ni PBBM na bawasan raw yung pagbaha dito sa Las Piñas. Diba? So, panoorin natin to. Kasama po natin ngayon si MMDH Chairman Romando Artes. Magandang umaga po, Chairman. Good morning po sa inyo, DJ Chacha at Sir Ted. Oo, good morning po. Sir, umpisahan po muna natin dito sa una nyo nabanggit na ang dahilan po ng pagbabaha dito sa Las Piñas ay dahil sa 14 defective booster pumps. Kita mo sabi ni PBBM kahapon is nabawasan raw yung pagbaha. Paano mababawasan yung pagbaha sa Las Piñas kung merong 14 na defective booster pumps? 'Di ba? Paano mababawasan? Ibig sabihin, may defective na, hindi na gumagana yung mga booster pumps diyan sa Las Piñas, tapos nabawasan pa yung pagbaha. Parang hindi nagtutugma, 'di ba? Kasi ang pagkakaalam natin dito sa 14 na to, hindi na talaga siya gumagana. Real talk 'yon. So panoorin pa natin. Tama po ba ito? Isa po sa dahilan, bukod po doon sa volume ng tubig, basura, ito pong 14 booster pump na naitayo na karamihan po ay hindi gumagana. Oh, kita mo? Karamihan na hindi gumagana. Ay nakakaharang pa po ng tubig, nakakaharang ng basura na nagiging dahilan sa pagbagal ng paglabas ng tubig sa Kita mo na. Nahaharangan kasi nga hindi gumagana eh. So, hindi nagiging madali yung paglabas ng tubig, naiipon. So, paano mo ngayon papatunayan PBBM na nabawasan yung pagbaha sa Las Piñas kung yung tubig hindi nakakalabas ng Las Piñas? Ay dito, mapapatunayan natin na tahasan tayong pinagloloko ng ating presidente. Nagsisinungaling ng harapan. Pati yung kausap niya, hindi ko alam kung mayor yon, yung pinagtanungan niya kahapon. 'Di ba? Kasi dito sa pahayag ni Attorney Romando Artes, MMDA chairman, tao niya yan tao niya, kinontra siya. Nahaharangan ng basura, defective yung 14 booster pumps, kaya hindi agad nakakalabas yung tubig. So pinagloloko talaga tayo ng gobyerno. Manila Bay, kaya napupuno po yung ating mga creeks. Kung napupuno ang creeks, ibig sabihin mas tumataas yung pagbaha. So kinokontra ulit ni MMDA chairman yung sinabi ni PBBM, 'di ba? At yung waterway, naiipon po tuloy yung tubig sa mga low-lying area na instead na mailabas po natin, ay nag-i-stay po sa mga kabahayan. Nag-i-stay sa kabahayan. Ewan ko pero para sa akin tama yung sinasabi natin kahapon na pinagloloko to si PBBM ng mga tao niya. Kasi yung information na yun, hindi niya binerify. Ganyan siya niloloko ng tao niya. 'Di ba? Kagaya ng sabi natin sa kanya, kung ano yung gusto niyang marinig, yun ang sinasabi ng tao niya. Hindi siya nanonood ng mga balita na kagaya ng sinasabi natin. 'Di ba? Sabi ko kasi sa kanya, manood siya sa Net25 dahil nagsasabi ng totoo ang Net25. Legit na mainstream media 'yan. 'Di ba? Na totoo ang binabalita ng Net25. 'Di ba? Ano nangyari ngayon? Totoo yung sinasabi natin na niloloko tayo ni PBBM. Coupled with high tide po. So talaga pong medyo nasakal po yung tubig yan. Nasakal ang tubig, ibig sabihin tumaas, hindi gumalaw. Oo, anong ang dahilan na, Chairman, bakit po hindi gumagana itong mga booster pumps na ito? Iba pa yan sa pumping stations? Iba pa po. Ito po mga booster pumps na ito ay nasa gitna po ng waterway. Itinayo po yan ng DPWH supposedly para itulak yung tubig at mapabilis nga po yung paglabas ng tubig. Kaso nga, defectives. So, umupo si Secretary Vince Dizon last year, September 1, 2025. Hindi niya ba nabalitaan tong mga to? Anong ginawa niya nung pag-upo niya? 'Di ba? Major waterways and eventually sa Manila Bay. Hindi ko lang po alam kung ano yung dahilan kung bakit marami sa kanila ay hindi gumagana. Siguro po ang nasa best position to answer that would be DPWH. Yun ang tanong Umupo si Secretary Vince Dizon last year, 'di ba? September 1, 2025. Anong ginawa niya sa trabaho niya? Hindi ba siya nag-inspeksyon sa Metro Manila, yung mga waterways? Kasi napaka-imposibleng hindi niya alam to. Imposible yun dahil may issue ng flood control, scandal. 'Di ba? Dapat ini-inspect niya. Bukod sa inspeksyonin niya, yung mga
mga proyekto na ghost project, dapat ini-inspection rin niya yung mga proyekto na naitayo. Pero bakit hindi niya alam? Na dapat alam niya. O kita mo, palpak pa rin. Dapat na-actionan na to nung pag-upo niya. Sige, bigyan natin siyang 2 to 3 months. Okay, inuna niya yung mga ghost project. Pero bakit hanggang ngayon? Mag-iisang taon na siya dyan. September na next month. Anong ginagawa ni Secretary Vince Dizon? Nagpapahayahay ba dyan? Kasi napaka-imposibleng ikaw ang Secretary of DPWH tapos hindi ka mag-i-inspection sa mga proyekto ng gobyerno, especially sa Metro Manila. Na alam naman natin kapag tag-ulan, hindi maaalis sa atin na nagbabaha talaga. May reports na pala na 14 ang defective sa mga booster pump. Anong ginawang aksyon ng Secretary ng DPWH? Imposibleng wala kang pondo, malapit ka sa presidente. Imposible yun. Dami na nga ninakaw eh. Hindi ikaw hindi ko sinasabing ikaw nagnakaw. Ang dami na ngang ninakaw dyan sa DPWH na mga pondo. Tas imposible ikaw wala kang pondo. Napondoan mo nga yung palpak na pag-aayos ng kalye dyan sa EDSA 1 billion. Ang pagkakalam ko parang 1 billion yata yun. 1.10 billion. O kita mo nung umulan, wala pa isang taon, palpak na. Pero pinagmamalaki mo nung nakaraan, natatagal yan ng ilang dekada. Anong ginawa mo dun sa engineer in charge? Nagmura ka lang pero hindi mo sinibak. So baka dito natin mapapatunayan na may ginagawa ka rin kalokohan, 'di ba? Kasi nakakapagtaka. Nagmura ka lang. Wala kang sinabing, ano ka muna, suspendido ka muna dahil palpak yung trabaho mo, imbestigahan ka namin. Kung kapag napatunayan namin may ginawa kang kalokohan, kakasuhan ka namin, pakukulong ka namin. Walang ganong matigas na salita eh. Investigation lang, 'di ba? Pero ano ang magiging resulta ng investigation? May makukulong ba? Hindi mo man lang in-inform yung public. Tapos eto 14 yung defectives. Pinabayaan mo. Okay, so proyekto po ito ng DPWH. Yun pong binabanggit nyo na booster Yes, pumps. Lahat po yun, sir, talagang non-operational o paano po ba? Below capacity yung paggana niya? And kailan pa daw po defective yung mga booster pumps na yan? Well, hindi ko po alam exactly yung bilang out of 14 kung ilan po yung gumagana. Pero ang feedback po sa akin ay marami po sa kanila ay non-operation. Okay, tama na. Di sabihin na natin yung 4 gumagana, yung 10 hindi. Anong ginawa ng sekretary ng DPWH? Nakatunga nga, ganun. Pupunta ng Davao, magmumura, babalik ng Maynila. Ay, ganito pala yan. Kailangan solusyonan natin. Wala man lang pagmumura, pero pag nasa Davao, ang tapang-tapang, nagmumura. Ninakaw nila yung pera dito, ninakaw nila yung pondo dyan. Character assassination, ganun. Ngayon, ang kinakalaban ni Attorney Romando Artes dito, si PBBM, pati si Secretary Dizon. Yung mga kakampi niya at amo niya. 'Di ba? Kasi pinasinungalingan niya eh. Yung sinasabi ni PBBM kahapon na nabawasan yung pagbaha. Na dati raw hanggang leeg, ngayon hanggang binti na lang. Kayo po ba'y nakipag-ugnayan na sa DPWH kung ito po ang sinasabi nyo kanina na pwedeng nakadagdag kung bakit lumala po yung baha dito sa Las Piñas? May tugon na po ba sila kung sakali man po nung nakipag-ugnayan kayo sa DPWH, sir? Yes, nag-usap po kami kahapon ni Sec Bin Dizon at sinabi niya nga po na kaagaran niyang ipapa-inventaryo. Kung hindi pa siya kakausapin, hindi niya malalaman, ganun. Dapat, hindi ikaw ang personal na pupunta dyan, pero yung mga tao mo, pakilusin mo. Dapat may mga reports ka dyan na kapag tinanong ka, hindi, meron na yan, na-report na sa akin yan, ganito, ganyan, ganyan. Ibig sabihin, hindi ka nag-i-inspeksyon dito sa Metro Manila. Ganun ba yun? Para saan pa nandiyan ka, Secretary Vince Dizon? Eto hindi natin siya pinipersonal dito Kasi hindi naman natin siya kilala personally. Hindi natin siya sinisiraan sa publiko, pero parang incompetent rin si Secretary Vince Dizon pagdating sa kanyang trabaho. Kasi napakahalaga nito bakit? Pinapasahuran siya ng taong bayan tapos di niya alam yan. Yan ang numero 1 problema dito sa Metro Manila, yung pagbaha. 'Di ba? Alam niyo yan, taon-taon bago pa si PBBM, bago pa si Duterte ang umupo, nagbabaha na Napaka-imposibleng hindi nila alam na nagbabaha sa Metro Manila. Imposible yun. Yung pong 14 na pumps na yan at yung mga hindi gumagana at tingin nila na hindi na cost efficient na paganahin pa ay ipagigiba na lang. Kita nyo na, ipagigiba na lang. Sayang na naman ang pera ng taong bayan. Tapos, magpo-propose sila, mag-introduce sila ng bagong model ng pumping station. Di another, budget yon, di ba? Another budget yon. Para sa akin, kung kaya pang i-renovate, kung kaya pang gamitin yung ibang part, hindi mo kailangang gibain. Kasi sayang yung pera ng taong bayan, gagawa na naman ng panibago. Kung available pa sa market, yung ginagamit nyong makina para dyan sa pumping station, yun lang ang kailangan palitan. Ang tawag doon, maintenance. 'Di ba? Napaka-imposibleng taon-taon iba ang makina o every 5 years iba ang makina, 'di ba? Napaka-imposibleng ganun. Kasi yung mga dating ang old school na mga motorsiklo, meron pa makinang tinda ngayon yung mga parts meron pa rin hanggang ngayon 'Di ba? Napaka-imposible yun.
paggigiba? Sayang na naman ang pera ng taong bayan. Diyan nila na ipapasok yung corruption. Real talk yan ha. Kasi ang kakatwiran nila, wala na, hindi na gumagana hindi na mapapakinabangan O edi sinupin, tanggalin yung mga hindi mapapakinabangan, yung the rest, pasakan natin ng bago. Bilan natin ng bagong makina. Ikumpuni natin kung kaya pa. Hindi yung paggigibahan nyo agad. O halimbawa, may portion doon na may crack na. O edi i-renovate para hindi sayang pera ng taong bayan. Sandali lang, 14 booster pumps ang hindi non-operational kanyo, Chairman? I think so. Hindi Opo. ko lang po alam kung may gumagana doon, pero O kita mo, hindi pa alam. So, halimbawa, yung 40 na yun, hindi gumagana. So, lahat yung gigibain. Panibagong budget yun. Diba? Kasi, sabihin na natin, 80-20. Sabihin na natin, 80% di gumagana. 10 yun, o kaya 12, hindi gumagana. Another budget yun, another billions of pesos yun. Diba? yung last na namin, parang 14 yung hindi naman po operational. You're talking only of Las Piñas. Apa. Alright. Ang total po niyan, Opo. Sir Ted, Na si Ted Pailon sa kanila di ba? Las Piñas pa lang yan, wala pa yung Malabon. Malabon, lagi nagbabaha. Nabotas, lagi nagbabaha. Sa Maynila, kahit papano, nasolusyonan yung pagbaha, meron na lang ibang parte sa Maynila na hindi na nagbabaha. Kasi magaling ang mayor ng Maynila. Pagdating sa Quezon City, nagbabaha. Paranaque, di ba? Valenzuela. Ilang city pa ang nandiyan dyan sa NCR. So, lahat yon pag may defectives, gigibayin agad. Another propose ng project, di ba? Natatayo. Hindi man lang kinumpuni. Opo. if I'm not mistaken, all over Metro Manila is around 52. Opo. Doon sa 52, so far po, ano ho ang inyong inventaryo? Ilan po doon ang hindi gumagana, Chairman? I think majority po eh. In fact, yung isa giniba na yung sa Matalahit Creek sa Quezon City. Sir. Opo. Ito hong booster pumps na ito, malaking tulong ito, Chairman, di ho ba, sa ating pong flood management, right? Well, supposedly, yun po ang purpose. Kaya itinayo yan para itulak po yung tubig. Oo. Sige, so dito po ang right agency, DPWH. Kami lang ho yung nag-iisip, alam po naman natin, dumaan yung tagtuyo, tapos aasahan mo yung tag-ulan. Hindi man lang na-check ng NCR, DPWH, itong mga booster pumps na ito, kung gumagana ba ngayon. Diba? Kasi ang focus nila, wala dyan. Diba? Ang focus nila hindi sa trabaho nila, para sa akin Kasi alam mo, darating ang tag-ulan. Aware ka, kasi trabaho mo yan Pero anong ginawang aksyon ng DPWH? Diba? Tapos isisisi ng administrasyon sa taong bayan na wag magkalat para hindi nagbabara sa mga creek dahil yun raw ang sanhi ng pagbaha. Pero defektibo naman pala yung mga booster pump dito sa NCR, kaya pala nagbabaha. So hindi kasalanan ng taong bayan, kasalanan ng gobyerno. Ang galing rin manisi ni ni PBBM. Eto hindi tayo nagbabase sa kung kani-kanino lang hearsay, sa sinabi niya mismo. Ito na ang naging sitwasyon. Hindi nyo sakop po ito, di po ba? So, anong ating aasahan ngayon from your end para po dito sa isyong ito? Well, makikipagtulungan po tayo sa DPWH. Una-una sa pag-inventaryo, pag-assess ng mga dapat pang tatakbuhin, yung dapat gibain. Tulad po niyang sa Matalahit Creek na iyan po ay nirekomenda natin kasama ni Mayor Joy ng Quezon City na gibain na lang kasi nakakaharang na po sa tubig at lumalalim po yung baha hanggang labas tao. Kaya po, giniba po kaagad yan. Ibig sabihin, mali yung isinagawa niyong pag-aaral dyan. Bakit dyan yung nilagay kung nakakaharang sa tubig? Kung mas tumataas yung tubig? Mali yung isinagawa niyong pag-aaral dyan. Palpak na naman ang DPWH pagdating sa ganyan. Iba kasi layunin nung ibang nagtatrabaho sa DPWH Puro corruption. Kita mo, kawawa taong bayan, bayad ng tax. Kailangan siguro palitan na sila lahat dyan diba? Maglagay tayo o kaya gawin ng federal government tong Pilipinas. Diba? Para natututukan mabuti per state. Kasi pinaglololoko tayo ng gobyerno natin Kasi kung titignan natin, kung sa sitwasyon natin ngayon, hindi nila masolusyonan yan, ibig sabihin kailangan natin baguhin ang sistema. Kung kinakailangan maging federal government ang gobyerno natin para masolusyonan lang yung corruption, pang-aabuso sa kapangyarihan, hindi pagpapatupad ng maayos sa batas, pati yung mga problema natin sa flood control, gawin na natin federal government ang Pilipinas. Kasi
Napakatagal ng issue niyang mga yan. Hanggang ngayon wala pa rin, di ba? Pinaiikot lang tayo sa totoo lang eh. Ang focus lang talaga na itong mga to magnakaw. Oo. Kasi pag hindi gumagana, nakakaharang siya, di ba? Ganun po ang nagiging effect nito. Alright, Chairman, ito hong binabanggit nyo, meron na po tayong 72, 73 na pumping stations na gumagana. Ito ho ba yung mga luma po? Ito ho is under the care of MMDA? So, yan pong 73 na minimension nyo ay kalimitan po dyan 30, 40 years ago na itayo. Pero fully functional po yan at marami po dyan ay na-rehab na po ng DPWH. Meaning, pinaltan yung makina, inayos. Marami po dyan at marami po dyan na-increase na yung capacity. O yun naman pala, kayang palitan eh. Bakit hindi nyo papalitan yung iba na lang kaysa gibain? Di ba? Kasi sayang sa pera ng taong bayan yan eh. Hirap na hirap ang taong bayan na maghanap buhay, nagpapakamatay sa overtime, tapos gigibain lang yung mga proyekto na pinapakinabangan noon. Ayaw i-renovate, gusto bago. Wala ng pera Pilipinas, puro utang na. Hindi na lang ikumpuni yung mga proyekto. Papunta tayo dito sa isang video, panoorin natin. Tuloy ang pag-inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon sa mga kalsada at flood control projects. Ngayong araw, sa Baliwag at Kalumpit, Bulacan naman siya nag-ikot. Magbabalita si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang pag-inspeksyon nga ni Secretary Dizon, partikular sa sirasirang kalsada sa Baliwag, Bulacan? Tama sira-sirang kalsada. Pakinggan nyo kung anong sasabihin ni Vince Dizon. Yes, Cheryl, kahit malakas ang buhos ng ulan na nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon dito sa malaking bahagi ng Bulacan, tinuloy pa rin ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pag-iinspeksyon sa mga reported na mga, kung hindi sira-sirang kalsada, lubog pa nga rin sa baha ng mga proyekto ng DPWH. Inuna niya pinuntahan itong binabanggit mo nga ng mga sira-sirang kalsada dyan sa may bahagi ng Maharlika Highway sa Baliwag City sa Bulacan. Aabot sa 1 kilometer yung haba ng naturang kalsada na halos talagang sira-sira at bako-bako talagang inaabot na nga ng baha dahil ito daw yung pinakamababang part ng naturang highway. Ang problema rito kita mo, ang focus ni Vince Dizon sa EDSA, pinagawa yung kalsada. Imbis na ang fokusan niya yung mga pumping station, yung mga booster pump, di ba? Gumastos siya ng 1.something billion pesos pero depektibo naman yung kalsada. Nasira agad na ipinagmamalaki niya na tatagal daw ng dekada. Pero binigo niya sa unang pagkakataon ang taong bayan, di ba? Binigo niya eh. Pangalawa, hindi niya pinangakuan ng taong bayan na may mananagot, na may makukulong. Nagmura siya, oo, mag-i-investigate. Pero hindi niya sinuspinde ang engineer na gumawa nun. So, sunod tayo rito, pakinggan nyo. Problema na diskubre ni Dizon last year, technically, latter part ng last year na yung pondong inilaan para sa proyekto sana daw sa naturang sirang bahagi ng kalsada naka-allocate sa other part ng Maharlika Highway. Kumbaga wrong coordinates, kaya yung maayos doon na kalsada, yun ang kailangan tibagin, habang yung mga sira-sirang kalsada, yun ang walang pondo. Kaya pinahinto niya, pinatigil niya at ngayon ginawa nagkaroon ng modification para... Kita mo na-discover niya na yung sirang kalsada, hindi yon ang inaayos, kundi yung buong kalsada. Pero ang ginawa lang niya, inilipat yung pondo doon sa sirang kalsada. Wala siyang naging aksyon doon sa tao niya nagkamali. Wala siyang naging aksyon. Hindi niya sinuspinde, hindi niya inimbestigahan. Kung walang investigation, syempre walang kaso. Tahasan tayo niloloko ng DPWH ulit. Kasi kailangan maging mahigpit ka dyan dahil nakatutok ang taong bayan sa'yo. Dahil nga sa nangyaring flood control scandal. So parang walang pinagkaiba si Secretary Vince Dizon kay Secretary Bonoan. Kumbaga big time si Secretary Bonoan, million, billion ang nakawan. Siya, small time lang. Palpak na ngayong EDSA road rehabilitation, palpak pa rin to. Yung budget para doon sa ayos naman na bahagi ng highway, ilipat dito sa sira-sirang bahagi ng kalsada. Kaya inabot din daw ng halos 1 year bago ito nasimulang gawin ng bagong pamunuan naman ng DPWH. It's just started last week at tatagal do ito ng 11 months for the amount ng halos 100 million pesos. Kita mo, 100 million pesos. Paano yun naumpisa ang bakbakin na buong kalsada? Gumastos na kayo doon, syempre. Anong ginawang hakbang ni Vince Dizon? Wala tayong narinig. 2 taon na kasi ito talagang kalbaryo sa mga residente at motorista na dumadaan dyan sa bahagi ng Maharlika Highway na sakop ng lungsod ng Baliwag. So punta naman tayo dito sa mainit na iringan ni Mayor Magalong at sumali si Terry
Jerry Ridon. Ayan, pati si Claire Castro pinagtutulungan nila si Mayor Magalong. Dito muna tayo kay Claire Castro. Okay, titignan po natin ang history. Sabi nga po natin, nag-start po talaga ng masinsinang pag-iimbestiga mga bandang September, October, nung nakaraang taon. Pero wala pa pong isang taon, pero marami na po ang naimbestigahan. Wala pa pong isang taon, marami pa lang naimbestigahan, pero wala pang nakasuhan. Marami na pong na-issue. Ganon kabagal ang sistema ng administrasyon. Bakit? Nasa inyo lahat ng resource para ikumpuni yung mga papeles laban dito sa mga magnanakaw, mga nangamkam ng pera ng taong bayan. Nasa inyo ang lahat ng resource para mapatunayan na sila yung mga magnanakaw. Anong ginawa ng gobyerno? Issue na warrant of arrest at paulit-ulit na lang po ako na sinasabi. At kung nababagalan po ang isang mayor, katulad ni Mayor Benji Magalong, kung balikan natin ang mga kwento at istorya, taong 2019, inamin ni Mayor Benji Magalong na sinimulan niya nang mag-imbestiga patungkol sa Rackneti 2019. Totoo yan, yung sinasabi ni Claire Castro Pero na-call out siya ni Secretary or rather Senator Trillanes taong 2025. September 10, 2025 ay na-call out siya at sinabing matagal na naimbestigahan ang Rackneti according to the mayor, pero wala pa siya na pangalanan at wala pa siyang na-idemanda man lang. Totoo, wala. 2019, turning 2020, ano nangyari sa 2020? Pandemic. Uunahin mo pa ba ang pag-iimbestiga kaysa pakainin mo ang mga nasasakupan mo? Lahat tayo, dumaan tayo sa matinding pagsubok noong pandemic. Kasi kung babalikan natin yung mga date na yan, mapapahiya na naman sila. Lahat nga ng pondo ng gobyerno sa ibang mga departamento, ibinigay lahat sa taong bayan. Kasi bagsak ang ekonomiya ng bansa. Hindi lang ang bansa natin, buong mundo. Dahil nga sa pandemic, kaya nga nagkanda utang-utang Maynila para ipambili ng gamot ng taong bayan. Ganun rin syempre ang Baguio City. Alam nga namang unahin ni Mayor Magalong ang pag-iimbestiga kaysa sa na kumakalam na sikmura ng mga kababayan niya. Ilang taon ang pandemic, may pre-pandemic pa. Hindi agad nagbukas ang Pilipinas, ang ekonomiya ng Pilipinas. Yun ang tatandaan nyo Hindi agad nagbukas ang ekonomiya ng Pilipinas. Kontrolado pa rin ang kilos ng mga tao kahit pre-pandemic na. Ino-observe pa rin ang physical distancing. Di ba? Tapos sasabihin nila, walang nakasuhan, walang napangalanan. Kasi kapag tinigil mo yung investigasyon, uulitin mo ulit yon, di ba? Sisiyasatin mo ulit yon kasi naiba yung focus mo. Dahil ang una mong sinusolusyonan yung problema, pangkalusugan ng taong bayan. Dahil hindi mo pwedeng pabayaan ng ang mga nasasakupan mo Kaya ka nga inilagay dyan para ingatan sila, para tulungan sila, di ba? Kaya ka inilagay dyan. Kaya natigil yung investigasyon. Kasi parang may amnesia itong administrasyon na to, lalo-lalo na si Secretary Yusek Claire Castro. Parang may amnesia na parang hindi tayo dumaan sa pandemic era na napakabigat ng buhay ng kahit sinong tao. Palibasa kasi kayo, mayayaman kayo Paano yung mga pangkaraniwan tao? Yun nangangailangan ng tulong ng gobyerno, di ba? Yun yung pinoproblema ng mga mayor kasi kayo, hindi naman kayo dumaan sa paghawak ng isang lungsod kaya madaling sabihin yan. Nakikinig ka kay Trillanes, wala namang alam si Trillanes. Si Trililing, puro accusation lang, walang mabigat na ebidensya, 'di ba? Yun yung pinupunto natin rito, 'di ba? Magbabanggit sila ng date, pero kung titignan natin yung binanggit nilang date, close to pandemic yun. Bagsak ang ekonomiya ng bansa. Kapag bagsak ekonomiya ng bansa, iisipin mo pa bang mag-imbestiga? Syempre, iisipin mo yung taong bayan muna dahil kailangan ka ng taong bayan. Diyan nga lumabas yung mga hero natin sa pandemic yung mga namimigay ng mga bigas, namimigay ng pera, delata, 'di ba? Kasi kailangan magbayanihan Walang investigation basta-basta nangyari doon. Kasi nga kailangan mong unahin yung gamot, yung pagkain, yung tulong pinansyal sa gobyerno, PPE, yung kakulangan sa medical supply at ospital. Yan ang pangunahing kailangan nung panahon na yan na binabanggit mo, Claire Castro, kung bakit natigil at walang nakasuhan pa. Pero mamaya malalaman natin ang sagot ni Mayor Magalong. Ayan malalaman natin ang sagot ni Mayor Magalong. Ayon din kay Senator Trillanes, di umano ay parang mayroong kinakatakutan na mabulgar na pangalan. At malalaman natin yan, Duterte, si Pulong Duterte yung sinasabi nila sa isang interview din naman, October 20, 2025, inamin ni Mayor Magalong na 2019 pa ay sinisimulan niya ng investigadong Rackneti.
Totoo. Hindi naman niya tinatanggi yan eh. Yun ang problema, hindi niya tinatanggi. Ibig sabihin, meron naman talaga siyang ginagawa. 'Di ba? Hindi yung katulad nyo, no proyekto ni Baste Duterte, inaangkin nyo na pabahay. Proyekto raw ng administrasyon. Pero 6 na taon ang lumipas, wala pa rin siyang nagawa tungkol sa issue ng rat netting. So, sino po ba kaya ang mas mabagal? Kung merong kakayanang mamintas at magturo, dapat ay may kakayanan din kumilos para makatulong sa gobyerno at hindi puro pamimintas lang ang alam at pamilya. Meron ding Yusek na pinanggit naman doon sa ongoing impeachment trial si Mayor Magalong. Sabi niya, meron siya naging implicate na ilang mga House impeachment prosecutors na meron naman ng budget insertions. Nakikita ba ng Palace Yusek na makakasira ito doon sa credibility ng ng prosecution? Muli, kung sino man po ang mga prosecutors dito, kung ano nagaganap na proseso sa impeachment, ay hindi naman po hahadlangan kung ano mga issues sa kanila. Pero galing muli ang Naghang na. ang komento. Sir Alvin, kanino ulit galing ang komento? Nag-iisip kasi ng ng ibabanat kay Magalong eh. Ayan tuloy. Nawala ka na naman sa script mo, Auntie Claire. Reportedly kay Mayor? Mayor Benji Magalong. Okay. So muli, sinabi ni Mayor Magalong na involved ang mga ito sa anomalya, sa mga corruption. Project insertion. Okay. So, in other words, marami siya muli nababanggit na mga issue, pero wala pa rin siyang napapangalanan. Nandiyan pa rin po, siguro mas maganda po na tingin nyo rin sa kanya kung ano yung naging resulta sa 30-30-30. Saka yung Bakit hindi mo sabihin sa amin? 'Di ba kung ano yung 30-30-30? 'Di ba? Kagaya ng pagdetalye mo doon sa rock netting. Pa namin tatanungin kay Mayor Magalong, binanggit mo na eh. 'Di ba? I-inform mo public. Dahil sa tingin mo sasabihin ba ni Mayor Magalong 'yan? 777. Ang dami mong binabanggit diyan. namatay ang issue, walang anumang naimbestigahan. Dapat sabihin mo sa amin kung ano yung mga detalyadong information diyan, 'di ba? And at the same time, meron din siya sinabing 90% di umano ang corrupt sa House of Representatives. Pero wala pa rin siya napapangalanan. Maski na po. Hindi naman kasi ang trabaho ni Mayor Magalong ay hindi character assassination na katulad ng mga bata ni PBBM, 'di ba? Hinihintay niya kasing matapos ang investigation. Pero base sa kanyang tansya, 90% ng nasa House of Representative ay crocodile, 'di ba? 'Yun ang point doon. Kasi ang gusto nyo pangalanan kakasuhan nyo. Pagtutulungan nyo, kakasuhan nyo kagaya ng ginawa nyo sa Brave Marines, 'di ba? Etong si General Magalong, investigador to ng PNP. Kaya alam niya ang ginagawa niya. Sa pag-iimbestiga, hindi mo kailangan pangalanan agad yung mga inaakusahan hanggat walang matibay na ebidensya. Yun ang point doon. Hindi yang katulad ninyo na kayo na nagdadirect, kayo pa gumagawa ng script, 'di ba? Kayo pa ang bumubuo ng kwento. Storyteller nga kayo diyan 'di ba? Buo na agad ang suspecha nyo, yung inaakusahan nyo, pwede na agad makulong sa sinasabi nyo. Pero yung investigasyon, hindi pa tapos. Sino ba yung tinutukoy natin dyan? Kayo nang bahala na humusga kung sino-sino yung mga dyan, nagka-character assassination talaga sa kampo ni PBBM para masira ang imahe ng mga taong inaakusahan nila sa taong bayan. Ganon kasimple. At tungkol sa EJK, sinabi niya na alam niya na maraming pumatay lang para pumatay. At may report siya. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang narireklamo patungkol sa mga nang-abuso di umano sa EJK. Di dapat i-call out ni PBBM yan, 'di ba? I-call out niya. Paano niyo naman nasabi na wala siyang napakasuhan, 'di ba? Binabantayan niyo ba yung galaw niya? Alam niyo ba yung tinatrabaho niya? 'Di ba? Tumabanggit dahil nung siya tinanong naman patungkol sa impeachment trial na kinakapalooban or involving the Vice President, ang kanyang sinabi lamang ay, I would like to invoke my right to remain silent. Punta naman tayo kay Mayor Magalong. Ito. Maganda to. This part, as we move on to other issues, is what happened to your relationship with the palace? I mean, at one point you were appointed, right? You were actually appointed to actually help investigate the corruption with flood control and other issues. So you were technically helping the administration.
Sa totoo lang, totoo naman yun. In-appoint siya ni PBBM. Kaso, parang binigyan ka ni PBBM ng laban na wala ka man lang dalang armas. Yun yung pinaka best way para maipaliwanag yung sitwasyon na yun. Kaya nag-resign si Mayor Magalong doon sa ICI. Diba? You were helping President Marcos Jr. solve the corruption issues. And then of course, at some point you left. Alam mo, nagkahiwalay kayo. But, the answers coming from Malacanang, it seems that the relationship doesn't look too good at this point, no? I mean, Claire Castro also reacted to allegations you made about House impeachment prosecutors having budget insertions na frankly speaking, totoo naman. Totoo na meron. Kasi alam mo sa totoo lang para sa akin nung napwesto dyan si Mayor Magalong sa ICI, nakita niya mismo kung sino-sino yung mga involved. Kaso, ang hindi niya pwedeng gawin is sabihin. Kasi kapag sinabi niya yon na hindi pa natatapos yung investigasyon, character assassination ang tawag ron. 'Di ba? Hindi pa napapatunayan yung mga inaakusahan. Yun ang ginagawa nitong sila NBI director. Kila Libiste, Cayetano, hindi pa tapos investigasyon. Kina-character assassination na nila. Ang problema pa doon sa ginagawa nila, hindi nila mapatunayan na totoo yung inaakusahan nila. Hindi katulad ng pag-aakusa ng Brave Marines. Paano ko nasabi? Napakalaki kasi ng pagkakaiba 'di ba? Etong Brave Marines, sila mismo nag-deliver ng pera. So nakita nila personal yung tao at alam nila yung bahay. Yun naman ang napatotohanan ng ombudsman. 'Di ba? Nung inimbitahan itong Brave Marines na itur nyo nga kami kung saan kayo dumadaan. Ngayon, nung pagkatapos ng tour, ang sabi lang ng ombudsman kay Attorney Baligod ay satisfied kami kasi alam nila yung mga location, alam nila kung saan yung mga daanan papunta sa bahay ng mga congressman at senador. So, paano natin nasabi na totoo yung sinasabi ng Brave Marines? Dahil pinatunayan rin ng ombudsman, hindi kagaya ng ginawa ni Director Matibag, 'di ba? Eto naman kay Mayor Magalong, binibigyan niya pa rin ng chance yung iba, 'di ba? Na matapos yung investigasyon. Pero kung titignan natin, alam ni Mayor Magalong 'yan kung sino-sino 'yan. So bakit pa nag-respond? Alam mo yun, ba't ka pa sinagot on this? Alam naman ang lahat na talagang may budget insertions ang ilan sa impeachment prosecutor. So why did it come to this? Dating dyan sa investigation ng mga anomalies, I need to come up with a comment. Alam nga naman, banggitin ko na, hindi, maganda ang takbo ng investigation. Alam naman natin na hindi. Totoo, 'di ba? Kasi kaya binuo yung ICI na yan para protektahan yung mga tao ng administrasyon, yung mga tumanggap. Paano natin nasabi? Hindi nga nila pinapaalam kung ano natakbo ng ICI, sila lang nakakaalam Dapat ina-announce nila sa public yung pag-iimbestiga. Alam ng taong bayan kung ano na yung ginagawa nilang proseso, pero bulag ang taong bayan. So sana, yung mga tao nagdadrive ng wedge dyan, gumagawa ng mga istorya, please, wag naman kayong manira. Kita mo, sinisiraan pa nila itong si Mayor Magalong. Samantalang, kayang patotohanan ni Mayor Magalong yung kanyang sinasabi, di ba? Totoo naman yan, I'm just echoing again the sentiment of many mayors. At itong nabalitaan ko pa about this impeachment, that they were promised 20 million, patapos 10 million pa lang na ipapadala nila, nagbibigay. And these things are really, yun ang mga nabanggit sa akin, ng mga kongreso rin, sa loob din naman nagbabanggit sa akin. Alangan naman i-reveal ko yung sources ko. Tama. Alam nyo para sa akin totoo yung sinasabi ni Mayor Magalong. Alam nyo kung bakit? Pulis to Alam niya kung paano tumakbo ang investigasyon. Alam niya kung paano alagaan ang mga resource, mga source ng information, di ba? Kasi pulis yan magaling siyang mangalap ng intel. Yung mga importanteng mga tip, yung mga taong nag-i-inform sa kanya. Inaalagaan niya yun. Kaya talagang hindi niya sasabihin kung sino yan. Yung mga taong nagsasabi sa kanya, di ba? Pero taong bayan dapat malaman ninyo na this is what really is happening dyan sa loob yan. Kaya hindi naman ako nanira sa hindi naman ako nanira sa institution nila. Tama. Sila mismo nanira sa kanilang sariling institution. At hindi lang nila sinira sa sarili nilang institution. Sinira pa nila yung buong bayan. And look what is happening. Tignan mo, ano nangyayari sa mga kababayan natin? Binabaha. Tapos sasabihin nila, wala raw project ng flood control dyan.
hindi pa raw nabibigay ng national government, sabi ni Governor Dan Fernandez ba yun? Fernando. Di raw nabigyan ng budget para ayusin yung flood control issue dyan, yung mega dike. Putik yan nga ang epicenter ng flood control scandal yung Bulacan Kita mo, lubog na naman yung Bulacan, kawawa naman yung mga kababayan natin dyan. Kasalanan yan lahat ni Secretary Bonoan, diba? Kung hindi siya nakipagsabwatan, hindi mangyayari sa taong bayan yan, sa mga taga Bulacan, hindi mangyayari sa kanila yan. Kasi kung titignan natin talaga, mas ang naapektuhan ng pagbaha talaga, yung matinding pagbaha, itong Bulacan. Sumunod, Quezon City, yan, yung mga naapektuhan. Parañaque, 'di ba? Yung dagat ng basura. Yan yung mga naapektuhan talaga, literally pati Marikina hanggang Bagong Silangan, 'di ba? Sila yung mga number 1, 'di ba? Pero kung titignan natin, NCR apektado talaga lahat. Kasalanan niya ng mga congressman at ni Secretary Bonoan na ginawa nilang witness, 'di ba? Para mailigtas nila itong matandang hukluban na to. Ito sa nangyaring massive corruption. Look at our GDP. Look at our debt, national debt. Look at our FDI. Look at our inflation. Pero nakakalungkot isipin. The palace did, through Undersecretary Claire Castro, she said that your rock netting investigation hit 6 years. And I want to ask you that essentially, what have you found? Because eventually it will lead to the safety, right, of your constituents in Baguio. So parang makonect na po natin ito sa totoo lang sa pinagdaanan ninyo sa Baguio kamakailan dahil sa matinding pag-ulan. Alright, what is your closure with the 6-year rock netting investigation? Okay, I filed the case. Ano? Ako mismo ang nag-imbestiga kami with the help of the CIDG. Tapos iniwanan ko yung case. The case was actually reviewed by a group of lawyers, very good distinguished lawyers, based here in the city of Baguio. Pinakita. O yan Claire Castro, sinasagot na yung tanong mo about dun sa 6 years na sinasabi mo. Kasi alam mo, mahirap sa'yo, nagtatanga-tangahan ka. Dumaan sa pandemic ang bansa natin, ang buong mundo, kaya hindi natuloy yung pagkakaso neto ni Mayor Magalong. Kaya inulit yung investigasyon. O ngayon, may kaso na. Ako pa, pinareview pa ako pa uli sa isang grupo ng lawyers. O, kita mo, ang ginawa pala ni Mayor Magalong, masusing pag-aaral, hindi basta-basta magkakaso. Kasi kawawa naman yung kakasuhan, kung inosente rin pala bandang huli. 'Di ba? Ganun kasimple, hindi katulad yan ang diskarte nyo na kaso lang ng kaso kahit walang kasalanan. Metro Manila. Tapos on the basis of that, binigay ko na sa ICI at binigay ko na rin sa TPWH. At the same time, yung main suspect doon, in-interview ko pa, dinala ko pa sa DPWH, in-interview pa nila, ni-reveal niya lahat. Okay, tamo. Ibig sabihin, nakipagtulungan si Mayor Magalong sa national government para masolusyonan yung problema sa Baguio, yung about sa rock netting. Kung sino yung mga involved doon sa rock netting projects. At the same time, siya rin ang nagsabi, Mayor, tatapatin kita, sabi niya sa akin. 90% ng mga project dito sa Cordillera, substandard. Bakit mo nabanggit yan? Isa lang sir ang source ng aming mga materyales. O paano naman natin nasabi na legit yung sinabi nung iniimbestiga nila? Takot siyang maipit mapatong sa kanya lahat ng kaso 'di ba? Pagsasalita na yan. So parang ang lumalabas, nag-witness yung iniimbestiga nila ngayon. Doon nalaman ni Mayor Magalong na almost 90%, 'di ba? Na substandard yung mga proyekto diyan sa Baguio. And true enough, when I inspected again at random, I directed our investigators to look at 10 sites at random, pick 10 sites at random at kumuha ng sample. Lumalabas na 7 out of 10. That was 4 months ago lang. Defective na agad yung mga rock netting projects. Okay. So itong mga bagay na to, I already conveyed it to national government. Even to DPWH secretary, lahat na sa kanila. So ibig sabihin, sila na motu proprio, they should already initiate yung investigation, di ba? Kaso, wala ngang ginawang aksyon ang national government. Kasi ito parang ang lumalabas sa sinasabi ni Mayor Magalong, part 2 ng isang malaking nakawan dito sa sa Baguio. Sangkot ang isang congressman at DPWH. So kaya ibinigay niya sa ICI. So masasabi rin ito na
part to ng sa flood control scandal. Oo. Because there were criticisms. Oo, pasensya ka na. There were criticisms, Mayor, that you were withholding certain names with a rock netting investigation. And even former Senator Antonio Trillanes criticized you on this, that you chose not to mention certain names like Benguet Representative Eric Goyap, Davao City Representative Paulo Duterte. Supposedly there were links to Senator Bongo. So how do you respond to that you're being tied to a more pro-Duterte leaning, right? That you actually did not... Galit na galit si Trillanes sa mga Duterte kasi hindi siya nakaporma eh. 'Di ba? So tignan natin ang magiging pahayag dito ni Mayor Magalong. Approach this investigation with objectivity the way you do with other corruption allegations. Kumbaga pagdating sa rock netting, yung mga Duterte allies, ang criticism is you spared them. Alam mo kasi Karen, highly politicized naman yung statement kasi ni Antonio Trillanes eh. Highly politicized. Gusto niya kasi na gamitin ako para banatan yung kabila. Tama. Totoo yun. Ganun kasimple yun. 'Di ba? Ganun kasimple yun. Ano? Ang sa akin lang is based on pieces of evidence. I never hesitated to mention the name of Congressman Eric Yap, to include his brother, another congressman also. I never. Binanggit ko yan na mismo yung ating kinasuhan dyan, yung respondent mismo, yung contractor mismo. Binanggit ko yan na siya mismo ang nagsabi na ang supplier niya was the group of Congressman Eric Yap. Binanggit ko yan. Now, paano nasama rito si Congressman Paulo Duterte? Kasi nga siya yung lumakad sa appointment ni Congressman Eric Yap as a caretaker congressman of Benguet, isang party list member. Instead of looking for a congressman dito sa Cordillera sana to be the caretaker who knows our culture, our tradition, bakit isang party list na kinuha na hindi man lang IP? Diba? Yun ang question din doon. So, gusto niyang banggitin ko, ano naman ang connection ko doon? Ako naman investigator. Alam ko naman kung paano ko i-connect yung isang tao. Tama. Parang minamalit niya si Mayor Magalong eh. Sinabi ko sa inyo, ito ay isang general. At isa to sa mga nag-imbestiga nung panahon na matay yung SAP 44. General to si Mayor Magalong. At alam niya na walang kasalanan si Paulo Duterte. 'Di ba? Kasi ang ginawa lang ni Paulo Duterte is in-endorse lang. The rest, hands out na si Duterte doon. 'Di ba? Hindi na nangialam kung ano man ang usapan nila ron. 'Di ba? On the basis of information, 'di ba? Material evidence. Wala naman ako may connect tungkol sa kanya except totoo. Yung siya lang ang yung relationship niya with Congressman Hindi mo kasi pwedeng i-connect porket kaibigan ni Duterte ang contractor dyan is kasama na siya sa Nakawan. 'Di ba? Ang layo Davao from Baguio. 'Di ba? Ang layo. Congressman Eric Yap. So, okay. Ako tingin ko doon gusto lang niya akong kumbaga fishing expedition na gusto lang niya akong bingwitin. So punta naman tayo doon sa naging pahayag ni Terry Redon. Ayan. Siguro pang huling punto na lang po, nitong simula po ng linggo, si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City ay nagpakawala ng kasinungalingan laban po sa House Prosecution Panel stating na mayroon daw po kaming insertions at pangiti-ngiti lang daw po yung pong mga prosecutors na ito sa impeachment trial ng ating pong pangalang Pangulo. Sinagot na ho natin yan nung nagdaan at challenge po natin si Mayor Magalong na magpangalan nung pong mga House prosecutors na sinasabi po niya na meron pong insertions. Paano naging sinungaling yung tao? Wala naman siyang tinukoy kung sino, 'di ba? May dawit sa insertion. Sinabi niya bang si Terry Redon yun? 'Di ba? Masyado ka namang guilty, congressman. Napaghahalataan ka ulit eh. Sumagot po siya, ang sabi niya, hindi daw aamin ang kung sino man hong mayroon pong insertions. Totoo. Hindi aamin. Kasi kapag inamin mo, magagalit sa iyo taong bayan. 'Di ba? Ninakaw mo pera ng taong bayan eh. Oh. And ngayon ho ay
sinasara na po namin ng usapin na ito. Mayor Magalong did not name names within this week. Kayo kasi ang gusto nyo is character assassination. Ang kay Mayor Magalong yung proseso na kailangan matapos muna ang investigasyon para mapangalanan itong mga magnanakaw na congressman. 'Di ba? Kahit na anong gawin nyo, dawit kayo dyan. 'Di ba? Hindi nyo pwedeng alisin yung sarili nyo dyan. Ganun kasimple lang yung Terry Ridon. 'Di ba? Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat-lahat ng sumusuporta sa atin. Ang hiling ko lang, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.